Sa iyong pangalan, dumadalangin kami sa anumang paraan. Praise the Lord. Tayo natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sumapit tayo ngayon sa ikapitong araw ng ating ng ating Novena Mass o Aguinaldo Mass. Ibig sabihin nito, 2 araw na lang at ipagdiriwang na natin ang Kapaskuhan. Puno tayo ng pananabik, puno tayo ng pagkakaisa, dalhin natin ang ating mga panalangin sa misang ito habang patuloy tayong naghihintay at nananabik sa pagdating na Pasko. Upang maging mas marapat tayo sa ginagawa nating pagdiriwang, manandali muna tayong manahimik. Pagsisihan natin ang ating nagawang pagkakasala, humingi tayo ng tawad sa Poong May Kapal. Panginoong Jesucristo, katulad ng iyong ina na si Maria, nababalot kami ng tuwa sa paghihintay ng iyong kapanganakan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, ikaw ang dalang kaligtasan ng aming inang Birheng Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, bigyan mo po kami ng galak, bigyan mo po kami ng pag-asa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa pagdating ng iyong anak ay matubos ang sangkatauhang nakita mo sa kamatayang nasadlak. Ipagkaloob mong ang mga nagdiriwang sa kanyang pagkakatawang tao ng may kapakumbabaan at katapatan ay maging dapat na makasalo sa manunubos naming ito na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Nang mga araw na yon,
ng maawat na ni Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang tronong 3 taon, 36 na litrong harina, at isang pitsel na alak. Nang may handog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan niyo po, ako po yung babaeng tumayo sa tabi niyo noon at nanalangin sa Panginoon. Dinadalangin ko sa Kanya na ako'y pagkalooban ng anak, at ito po ang binigay niya sa akin. Kaya naman po inahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas, pinupuri kitang wagas. O Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob niyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadostaan. O Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baog, nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay sa lungkot na sadlak. O Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin, maaari ring ibaba o itaas. O Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas, pinupuri kitang wagas. Mapadadakilan ninyo kahit ang pinakaaba, mahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang dusta. O Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas, pinupuri kitang wagas. O Diyos kong tagapagligtas,
Magsitayo bilang paggalat sa mabuting balita. Hallelujah, 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 hallelujah. Harit batong panulukang, sariga ng sambayanan, halina't kami idangal. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo at ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ng kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka siya umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ikapitong araw ng ating Novena Mass, tayo ay nagagabayan ng awit ni Maria o yung tinatawag nating Magnificat o Magnificat. Bago tayo sumapit sa puntong ito na si Maria ay sa kanyang kagalakan ay nagbigay ng awit sa kanya, kasama si Elizabeth, tignan natin kung ano yung mga kaganapan bago ito at mga kaganapan sa history ng Israel at ng buong mga tao. Matagal na naghihintay ng Mesiyas ang bayang Israel at ang buong sangkatauhan. Bakit tayo naghihintay ng Mesiyas? Kasi mulat noon pa, ang katauhan, ang sangkatauhan ay nasadlak sa kasalanan. Dahil sa kasalanan, naranasan natin ang magdusa, naranasan natin ang tumangis, naranasan natin yung sakit,
na nagiging imperpekto tayo at minsan o maraming beses para bagang wala tayong magawa. Ang bayan ng Israel naranasang masakop, naranasang maging alipin, naranasang makalaya, naranasang mamatay, naranasang mahirapan, naranasang tumakbo papalayo sa kanilang mga kaaway. And to look at the history, the brief history of Mary, kasasabi lang sa kanya ng anghel na siya ang magdadala ng sanggol mula sa taas sa kanyang sinapupunan. Kailangan niyang sabihin ito kay San Jose. Hindi niya lubos maipapaliwanag kasi ngayon lamang mangyayari na ang Birhen magkakaroon ng anak ng Diyos sa kanyang sinapupunan. Muntik na siyang i-divorce secretly ni San Jose. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin ng kanyang mga kamag-anak. Maliban dyan, kinailangan niyang pumunta kay Elizabeth. Maglalakad siya kung saan may mga tulisan, may danger, may pag-aalinlangan sa kanyang daraanan. Pagdating niya kay Elizabeth, andun pa rin yung danger na baka hindi maging safe ang childbirth. Medicine was not advanced at that time. Pangkaraniwan na kapag nanganganak ang babae, may malaking danger kung hindi sa bata, pati sa ina na nagsisilang ng sanggol. Add to that, the greater danger for the older Elizabeth, who will later have to go through childbirth. Pero pagkatapos ng lahat ng yan, ang ating Birheng Maria napadasal. Nais kong tutukan natin yan. Because many times when we read this gospel passage, ang ating inaakala, nag-uusap lamang si Elizabeth at si Maria. At sa pagkakataong ito yung mga salitang namutawi sa bibig ng ating inang Birhen Maria. Naalala ko, nung 1990, ako ay grade 6. Hapon noon, bigla na lamang doon sa Pangasinan, sa Dagupan, yumanig ang paligid. There was an earthquake. Kami ay lumabas, tumakbo. Buti na lang nakita ko yung aking pinsan, si Ate Tess. Meron pa kaming isang kasama, nagyayakapan kami doon sa labas ng gate ng eskwelahan. At ang tangi naming nagawa, sinubukan. Sabi ko sinubukan kasi hindi namin matapos-tapos. Sinubukan naming magdasal. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Tapos yayanig na naman. Papalit kami ng Hail Mary, full of grace, our Father who art in heaven. Alam ko hindi namin natatapos yung dasal, pero ang aming tinatakbuhan, lagi ang aming dasal. Kasi yun na lamang ang aming magagawa. First time to experience earthquake. In comparison, ang ating Birhen Maria, pagkatapos ng kanyang sigalot, pagkatapos niyang sabihin kay San Jose, pagkatapos ng perilous journey to Elizabeth, ang ginagawa niya ngayon sa kanyang kagalakan na nararamdaman niya at nadagdagan pa nung lumukso yung sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth, siya ay napadasal. Go to the first reading when the mother of Samuel, Anna or Hannah, ay dinala si Samuel sa templo kasi pinangako ni Hannah na kung siya ay magkakapag-anak, ibibigay niya sa templo para manilbihan sa ating Panginoon.
Hannah was ridiculed before this. Hannah was ostracized. Hannah was being laughed at. Pero nung nagkaroon siya ng sanggol at nailuwal ito, ang ginawa ni Hannah, napadasal siya. Makikita natin sa ating binasang salmong tugunan, ang dasal ni Hannah, which when you look at it, is very similar in tone and in nature sa dasal ng ating inang Birhen Maria. Inuulit ko, sa kagalakan, sa kabutihan ng Panginoon sa Kanya, sa pagkakatanggap ng misteryong ito, hindi sinabi ni Maria kay Elizabeth, tara, magchismisan tayo. Ito yung nangyari sa akin. Ano yung nangyari sa'yo? 90 years old ka na, nabuntis ka pa. Batang-bata ako, nabuntis ako. Tara, magchismisan tayo. Hindi yun ang naganap. Hindi rin sinabi ni Maria, ay pagod na pagod ako, ang haba ng nilakbay ko. Ano bang makakain dyan? Tara, magluto tayo. Okay? May dala akong ganito, may dala kang ganyan. Magluto tayo. There are a lot of practical things to be done. Mas maraming chismis ang pwedeng pag-usapan. Pero nung nagkita si Elizabeth at si Maria, nagdasal. Nagdasal ang ating inang Birhen Maria sa paghahanda ng nalalapit na Kapaskuhan. Ang pinaka-importanting ginagawa niya ngayon, inimbitahan niya si Elizabeth, tara nang magdasal. In the most significant moments of our lives, I admire people that when things are done, emotions are overwhelming, tara, tayo'y magdasal. May kakilala ako, bagong propose ang kanyang boyfriend sa kanya. Nagagalak ang mga kaibigan, natutuwa sila, but at the end of all of this, tara, sa kagalakan natin, tayo'y magdasal. Yung mga nagpaplanong magkasal, ang haba-haba ng plano, pero maya-maya, kapag nakaluhod na sila sa harap ng altar ng Panginoon, excited sa anong mangyayari sa magiging buhay nila, ang sinasabi nila sa isa't isa, with all the support of their parents and relatives and friends at their back, tara, tayo'y magdasal. Kung may hinaharap tayong trahedya, kung meron tayong pag-aalinlangan, kung may problema tayo, kung tayo ay namatayan, when people gather and they do not have all the answers, ang sasabihin nila, ang sandigan nila, ang protection nila, yung paghingi ng suporta at sasabihin nila sa isa't isa, tara, tayo'y magdasal. Mga kapatid, 2 days before Christmas, and we have prepared a lot, and we know we have a lot of things yet for practical preparation. Ngunit ang magandang sinasabi sa atin ng ating inang Birhen ngayon, sa lahat ng ating katanungan, sa lahat ng ating pinagdaraanan, 10 ng ating mga mahal sa buhay, tara, tayo ay magdasal. Tara, huwag tayong makalimot sa ating Panginoon. Alalahanin natin siya ang nagliligtas sa atin, ipagbunyi natin ang kanyang ginagawa sa ating buhay. Tara, tayo'y magdasal. Marami pang bibilhin, marami pang lulutuin, marami pang regalong babalutin, pero ngayon ang sinasabi sa atin, tara, tayo ay magdasal. At sa pagdarasal, mararamdaman natin kung ano at sino ang ating pinaghahandaan. Mahirap ang buhay, maraming pwedeng isipin, maraming pwedeng problemahin,
Maraming pwedeng ipagpunyagi sa lahat ng ito. Ang imbitasyon sa atin, ang ginawa ni Maria, ang ehemplo sa atin. Tara, tayo ay magdasal. Magsitayo po tayong lahat. Tulad ng mahal na Birheng Maria, kami ay nagagalak sa mga dakilang bagay na kaloob mo sa amin, Diyos Ama. Amin ngayong iniaalay sa iyo ang aming mga panalangin at patuloy na pagpapasalamat sa pagnanais mong kami maligtas sa pamamagitan ng iyong anak. Ang ating dalangin, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, ibaling mo ang iyong habag at paningin sa mga mabababang loob at aba. Ikaw nawa ang kanilang maging tanging lakas at pag-asa. Manalangin tayo. Ama Ama, namin, dinggin mo kami. Ama, tulutan mo ang banal na pagkatakot sa iyo, ang mga mayayabang, mapang-abuso, mga umuusig, at matitigas ang puso, upang sa pamamagitan ng iyong dalisay na pag-ibig, matanto nila akay, Diyos na lubhang makapagpapatawad at mapagmahal. Manalangin tayo. Ama Ama, namin, dinggin mo kami. Ama, bigyan mo kami ng sapat na lakas upang matularan namin ang mahal na Birheng Maria sa kanyang kababaang loob at magiging aba upang maging kalugod-lugod kami sa iyo. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, ikaw nawa ang maging paghilom ng mga may sakit, pagkain ng mga nagugutom, at tubig ng mga nauuhaw. Patuloy mo kaming biyayaan ng iyong kalingat paggabay. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, pasapitin mo nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming lumisan na sa mundong ito. Patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan at yakapin mong mahigpit sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, palakasin mo kami sa gitna ng pasakit at pighati at matularan nawa namin ang iyong pagiging bukas palad sa panahon ng aming kaginhawaan. Dagdagan mo ang aming pananampalataya at pagmahal upang tulad ni Maria, matanggap naming ganap ang Mesiyas na aming pinananabikan, ang iyong anak at ang aming Panginoon, Hesukristo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kunin at tangkapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Ganda ng bawat pusong pagkat inibig mo, gayo'y nananali, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo, at alak na
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoong nitong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kaming may tiwala sa iyong tapat na paglingap, upang sa pagdiriwang na ito, kami ay dalisayin ng pagpapala mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya't kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa, ni Onesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Manandali muna tayong mag-alay ng katahimikan para ipagdasal ang ating mga yumao o yung mga nauna na sa atin. Panginoon, kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo't pagitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumulog tayo ngayon sa ating Ama sa panalangin itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito't sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulan sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin po tayong tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad po tayong tatanggap sa Kanya sa piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo po ang lahat. Paalaala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Pakiintay lamang po ang mga ushers upang magabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay, at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito, at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin, at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan ako'y mawalay sa iyo. Amen. Ang gabi payapa, lahat ay tahimik, pati mga tala sa bughaw na langit. Kay hinhin ang hangin, waring
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung palakasin sa aming pakikinabang upang kami makasalubong sa dumarating naming tagapagligtas ng may gawang karapat-dapat para maiharap sa ipagkakamit namin ng pagiging kabilang sa mga mapalad sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat tilingap niya kababa ng kanyang alipin. Mapalad ang pangkalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Magsiluhod para sa Orasyo Emperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, susumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at pag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakapan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isipan at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan sa pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagdiya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Birhen na mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen at Joseph Berinanimitz. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po para sa ilang anunsyo.
Our shrine's Christmas Mass schedule is as follows. Simbang Gabi will be until December 23 at 8 p.m. Misa de Gallo will end until December 24 at 4:30 a.m. Christmas Eve Mass on December 24 at 8 p.m. During this period, there will be no 6:30 a.m. and 6 p.m. Masses. On Christmas Day, December 25, Masses will be at 8 and 10 a.m., 4 and 6 p.m. These Masses will be live-streamed and open to the public. To ensure the safety of everyone, observance of health and safety standards, such as physical distancing, wearing of face mask, use of sanitizer, and taking of body temperature is still in place. Please bring your vaccination cards and IDs to be presented at the entrance. LED screens are also available outside of the shrine for our drive-bus mass goers. Regular mass schedule will resume on December 26. Schedule of confession is every Saturday from 5 to 6 p.m. The shrine calendar for 2022 is now available at 50 pesos each. You can buy them outside the church or the shrine office. The book of Father Jerry Orbos, SVD, Cleansing Moments, is now available at the main entrance of the shrine, sold at 120 pesos. Thank you very much, Reverend Father Ronnie Crisostomo, SVD, Shrine Rector. Magsitayo po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tinanggap na natin si Kristo, humayo tayo at siya'y paglingkuran. Salamat sa Diyos.